do you love the most, Ate? Mommy, Appa, Nuna? Who? Go on. Who's number one in your heart? Of course. Oh, right. You should love yourself first. And the next. I don't know. You don't wanna choose? Number one in your heart. Me. Aside from yourself. Me. Self-love, anak. Sige. Self-love. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. I'm gonna go on a date with special someone. Yes! Parang ang tagal kong hindi nakapag-date sa special someone na to. I'll introduce this special someone later. Siyempre, a day in my life, nandiyan yung gawain sa bahay, errands, and pagluluto ng Filipino food. Actually, wala pa ako naiisip na lutuin, pero magluluto tayo today. Samahan niyo muna ako na makipag-date. Kaya, to netizens, enjoy watching! I'm going to introduce to you my date for today. Oh! You say hi! Hi. Ay, look at the camera. Hi to Hi. netizens! Hi. Wave your hand naman, anak. Hi. Wave. Hi. Izun and I are going on a date today. Yay! Are you happy, Ate? Okay, let's go. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Ang aking holding hand. Night's young, and it's just You're my date today. as she puts her hand in mine. Ang first stop ng date namin ay ang bookstore. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Wala siyang nahanap na book na gusto niya. 요즘이야. So, wala kaming nabiling books. Mag-ina. We're gonna buy his cellphone case. Go. Kapakapogi ng tukitut ko ah. Oh. Do you like it? No. No? Let's go. We're gonna have lunch na. Papunta kami ngayon sa Avenue to have lunch. Ang kagandahan kay Ina and kay Ijun, alam nyo, hindi nila pinipilit yung sarili nila na bumili ng isang bagay kahit nandun na kami sa lugar. Kapag wala silang nagustuhan or hindi nila nahanap yung gusto nilang bilhin, wala. We just go. So yun lang. Naghahanap kasi siya ng One Piece book. Eh hindi available. Sabi niya, let's go mommy. Tapos yung arcade, bigla nang nawala. Nagsara na. Eh gusto ko pa namang maglaro kaming dalawa mag-ina. Sabi niya, it's okay, Oma, let's go. Kumain na lang daw kami ng pasta. Who do you love the most, Ate? Mommy, Appa, Nuna? Who? Go on. Who's number one in your heart? Of course. Oh, right. You should love yourself first. And the next. I don't know. You don't wanna choose? Number one in your heart. Me. Aside from yourself. Me. Self-love, anak. Sige. Self-love. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be.
very gentleman. Siya ang magbabayad. Ne, kumapsamnida, ne. Wala, bata pa rin yung date ko. Still a boy, not a man. 괜찮아. Ayaw na talaga magpahalik ng tuti ko. We're just gonna get his bag. 백요. I don't like you. 쟤야. 나 이제 Hatid ko siya sa kanyang 먼저 갈게. academy. 아니. 이상해. 아까 이틀에. Let's go. Welcome to Avenue. Okay. Bye. Okay, at dito nagtatapos ang aming date ni Adrian. Marami man kaming hindi nagawa, but at least we got to spend time together na kaming dalawa lang. Wala si Alex, wala si Ina. Okay, it's my time alone. So, errands muna tayo. Kailangan kong bumili ng pillowcases. Balik ako sa Avenue. Hinatid ko lang talaga si Adrian sa Guitar Academy niya. Dito ako sa Chaju bibili ng pillowcases. Doon tayo sa silang. Yung mga pillowcases wala nang nakasale. So, hindi ako dito bibili. Wala sa Chaju yung bibilhin ko. Kaya, pupunta ako ngayon ng Moda Outlet. Sa Modern House ako titingin ng pillowcases. And hopefully, naka-sale. Kasi ang budget ko ay pang-sale lang. Nandito na ako sa Moda. Wait, sinisipon talaga ako. Yung sipon sa lamig. Or, hindi siya sipon eh. Moist yung ilong, no? Ako, ever since, hindi ako nawawala ng panyo sa bag. May mga tao kasi na okay lang na walang panyong dala, no? Ako, di ako comfortable na lumabas na walang panyong dala. I remember when I was in high school, yung group of friends ko, lahat kami puro babae. Tapos, lahat kami may panyo. So, every time sa klase, parang mahinhin, Maria Clara style, lagi kaming may nakatakip na panyo. Sabi ng teacher namin, mabaho ba? May mabaho ba? Or mabaho ba ako? Ewan ko, style lang namin ng group of friends ko nung high school. Naalala ko lang. Shout out Pinks, Ice, Jen, and Maricar. Sila talaga yung super close ko nung second year high school ako. I miss you guys! Oh, naka-sale. Pricey din dito pero quality naman. So, okay lang. Perfect. Naka-sale nga, naka-sale. Ito yung hot tub pillow pero kailangan ko lang is cover. Yung cover kasi ng kay Ijun, nasira na yung zipper. Pero parang set nilang binibenta. Wala, yung cover lang. I have to ask. 커버만 살 수 있을까요? 커버만 안 돼요. 아, 그래요? 네. 네, 감사합니다. Yung sale na lang na pillow covers yung bibilin ko. Ito kasi yung mainit. Perfect for winter. Finil talaga. I'm gonna buy my robe. Kasi gusto ko maging active sa page ko, yung mga get ready with me, ganyan. I don't have a robe. So, bibili ako para naman mukhang presentable kapag gumagawa ako ng ganong videos. Parang mahal naman. Very nice yung color. Di ba ito naka-sale? 69. Tsaka parang nag-iisa na lang siya.
Uuwi na tayo to Nerizens. Ihatid nyo na ako sa bahay, ha? See you at home! I'm already home. Ano nga sasabihin ko? I'm already home. This time, magliligpit na ako ng Christmas decor since tapos na ang Pasko and year 2024 na para matanggal na yung mga nakasabit sa bahay. Kayo ba? Nalinis nyo na din yung bahay nyo? Wala na bang dekorasyon? Or when do you usually clear yung Christmas decors? Buong January ba? Yung iba kasi alam nyo, hindi na nila nililigpit all year round. Nandun na yung decorations. Anyway, konti lang naman yung ililigpit ko kasi hindi naman ganun kagarbo talaga yung Christmas decors ko sa bahay. Very simple lang. Yan, mag-start na tayo. Ang messy ng bahay namin actually. Nilaban ko na yan, ikot ko sa dryer. Tapos yung mga containers, yan. Sobrang messy ng house. Sinampay. Then there's Ina, yeah, resting from making. Ayan. Si Ijun nasa academy. Dito na yung mga boxes ko for Christmas decors. Kailangan kong unahing tanggalan ang garland na yan. Merry Christmas. We need this too. Kasi hindi ko abot. Yung peg, magstay na yan dyan. Okay. Aray. Sorry na out of balance din kayo to netizens. Nagsabit na ako ng calendar. Thank you sa aking sister-in-law na nagregalo. Tanggalin na din to. 3. Yung peg, dyan na din sa wall. Meron akong bubble wrap. The Christmas tree. Tatago ko lang. I cannot get rid of these Christmas decors kahit matagal na. These decors have been with me for almost a decade na. Maalaga ako sa gamit kasi ayoko din ng palit ng gamit. Para makasave ba, pabalik-balik lang naman yung usong colors and motif pag Pasko, diba? Iniingatan ko lahat para hindi bili ng bili. Naka-separate per color. Like gold, silver, blue. Ang arte, blue. Anyway, pag red, white. I recycle, you must use Ziploc para magamit ko pa. Hinuhugasan ko lang, dinadry. Kasi sayang naman. Mas okay talaga kapag simple and minimalist yung mga decor sa bahay. Hindi mahirap ligpitin and ayusin, no? Matagal-tagal nyo pang makikita tong Christmas tree na to netizens. Huwag kayong magsawa Kahit pa ulit-ulit every year. Para makatipid-tipid din tayo. Pero meron akong Christmas tree na green. Hindi ko din tinatapon. Ito yung decor ko last year. Hindi ko nasabit kasi red and white na yung motif. Silver and white kasi to. Alam niyo, napansin ko lang nung nanonood ako sa social media accounts ko, ang dami lang nadidiscover na content creators, no? Lumalabas na sila sa TV. Unlike before, nung panahon namin, yung sa mga kaedaran ko, kailangan pa talagang mag-audition, sumali sa reality shows para ma-discover, mapansin. Pero ngayon, wala lang. Nakaka-proud lang yung mga content creators na lumalabas na din sa different programs sa TV, hindi lang dun sa social media accounts nila. Nakaka-proud lang. Sino bang number 1 content creator sa atin sa Philippines? Minsan alam nyo ba, na iinggit ako yung dun sa mga content creators talaga na sumikat. Kasi, napaka-talented nila and napaka-creative. Tapos ako parang na-stuck na ako sa A Day in My Life, ganyan. Wala lang. Na-share ko lang sa inyo. Gusto ko din sanang mag-explore, pero gusto ko naman kasama yung family ko sa mga vlogs ko.
O, diba? Tingnan nyo, napaka-tipid sa space ng ganitong Christmas tree. Pero sa atin kasi, mas malaki, mas makulay, mas bongga, no? Okay. Titape ko na lang ulit. Share ko lang sa inyo kasi nakaka-proud lang. Ito yung Christmas gift ni Ijun na binuo niya din. That day, ilang oras yun. Very good ang tuki yan. And then si Ina din. Ito. Ganda oh. Display sa bahay na ito. Wala lang, nakaka-proud lang yung dalawang bata. Sinaga talaga nila to. Okay, may on. Wow! Isn't this lovely? Ganda oh. Tapos, nagpabili ulit si Ina ng isa pa. Okay lang naman din kasi pinagkakaabalahan niya. At least hindi puro gadgets. Pero ngayon, cellphone time. This time, ayusin ko yung Kim and Ramyeon. Nag-sale ang E-Mart. Parang 1+1 ang Korean noodles. So, si Alex, madaming binili. Organize ko lang. Mag-ayos na tayo to netizen. Since nandyan na kayo, ipack na natin ng maayos. May natira pa akong bihon and meron ding canton. The last time I cooked pancit canton, and ano ba? Canton bihon? Ano ba yun? Hindi masarap yung naging lasa niya. Kaya plan ko na magluto ulit. Aayusin ko na this time. Hindi ako nawawalan ng pandan jelly. Kasi nga, favorite namin ang buko pandan. Masarap din tong Korean ramen na ujingo champong. Kung gusto niyo lang matry yung ibang lasa, kaya nongshim. Ito rin, noguri. Tapos ito yung Shin Ramen na the red, extra spicy. May mangkim. Yan. What I do with the cheddar cheese ball containers, I recycle them. Pinaglalagyan ko ng kung ano-ano pa. This one tea and this one yung juice naman. Tadang, kala nyo naiwan kayo dyan, no? Hindi ako papayag na makulong kayo dyan. Hindi kayo makakahinga to ni Rezenz. Ang corny. Okay, maayos na. Hindi rin ako masyadong nag-stock ng mga pagkain kasi wala akong big space for everything. Yung kailangan lang talaga. Mega shout out kay AJ, isang kababayan natin from Thailand na bumisita sa akin dito sa Korea. Alam niyo, nakaka-proud kasi swimming instructor siya doon sa Thailand. So, doon talaga siya naka-base and doon yung trabaho niya. Thank you so much, AJ, for taking time to meet ate. And thank you so much sa mga pasalubong mo. Actually, nakabuksan na ni Ina, Ijun, and Alex. So, yan. From Thailand to, milk soft candy, mixed flavor, lychee flavor, mango flavor. Konti na lang yung natira, AJ. Sobrang na-enjoy. Tapos meron ding, and ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko. Perfect pag may sakit ka. Binigyan niya ako ng inhaler. 6. Good luck, di ba? Sabay-sabay ba gamitin ni ate to? Yan. So, we just had dinner and then kwentuhan, chikahan about sa life namin, sa ibang bansa, and na-enjoy ko talaga yung time ko sa isa na namang Tunerizen na, ayun, naglaan talaga ng oras para makasama ako and makilala ako. So, thank you so much, AJ! Mag-ingat palagi sa Thailand and enjoy mo yung work mo, pero make sure na meron pa ring me time, okay? Rest din. Kasi napaka-workaholic niya, grabe. Ibang klaseng rumakit. Okay, since nag-shoutout na din ako, mega shoutout kay MZ Prado. Advance happy birthday, Sissy! She's a single mom and gusto niya na magbigay ako ng words of encouragement para sa mga single parents na kagaya niya. So, kung mag-isa kayong tinataguyod ang
anak nyo or mga anak nyo, remember that you are doing great. Make your kid or your kids your inspiration to become a better person. And kung failed kayo sa naging relationship nyo sa tatay or nanay ng anak nyo or ng mga anak nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung meron talagang nakalaan para sa inyo, si Lord ang magbibigay niyan para sa inyo. So habang hinihintay nyo yon, enjoy nyo yung life nyo, taking care of your kid or your kids, taking care of yourself. Take your time to show or to make the best version of yourself this year. Simulan nyo na yon. Tama ba? Okay ba yung ano ko? Yung sinasabi ko. Anyway, fighting sa inyo mga single parents. Kaya nyo yan. Adza. Okay ba yon? Sabi nyo, okay. I also wanna greet Mommy Emmy de los Santos. Happy 66th birthday sa inyo. Stay healthy and happy. God bless you more. Sino pa? Mega shoutout kay Joy Lasprilla, Mona Villamin, Ashanti Infante, Julian Francesca Go Salvador, kay Haya Chent, Marie Joy Sanchez, Ira May Villaferte Garcia, and sa kababayan ko na nandito din sa South Korea, si Ate Bel Basco. Yan. Thank you so much sa walang sawang panunood sa mga videos ni Pinay Mom in South Korea. Anyway, for our dinner, very simple lang talaga ang dish. Ang mga kids nagustuhan kasi yung ginisang pusit. So, yun yung ihahanda ko for dinner. And may nagbigay sa akin na tunerizen, etong Delamundo, tapa corned beef. First time ko magluluto ng ganito. Yun yung partner ng pusit. Very simple lang. Sayang naman kung hindi ko iluluto and hindi ko mahahanda sa family ko. So yun lang, simple lang. Samahan nyo na ako magluto tunerizen's, ha? Diyan lang kayo. And sana magustuhan nila yung Delimundo na to, no? Akala ko, alam nyo, Del Mundo to. Delimundo pala. Delimundo. Delmundo. Mas madali kaya yan. Delmundo. Delimundo. Anyway. Papunta ako ngayon sa nail shop. Magpapa-pedicure ako. Naputol yung toenail ko sa hinlalaki. Buti na lang, may available na slot. So after ko magpa-pedicure, saka na tayo magluluto ng dinner tunerizen. Simple lang naman yung ulam namin. And good news, kasi uuwi daw si Alex. So that means makakakain siya. So that means makakain niya yung luto ko for dinner. Kaya pala uncomfortable yung toenail ko na broke. Tama ba? Nag-crack? Ano ba tawag dun? Nag-crack yung kuko? Na-break? Nag-split? Joke lang. Ang bilis magdilim dito sa Korea kapag winter talaga. Mas mahaba yung gabi kaysa sa araw. Kapag summer naman, mas mahaba yung araw kaysa sa gabi. Okay, may nagtanong, magkano daw ang presyo ng pagpapa-gel nail dito? Ang pinaka-classic style ng gel nail is around 45,000 to 50,000 won. Tapos kapag may art, like yung may patch, daya, or anything na idodraw, extra payment yon. So, umaabot ng around 60 to 70,000 won. Tapos, kapag punong-puno talaga ng brilyantes ang mga bawat daliri, umaabot yon ng 100,000 won. So, gaano katagal dapat bago magpalit ng gel nail? Around 2 to 3 weeks lang dapat. Kasi, hindi healthy sa nails natin yung walang proper care. Magkakaroon ng fungi, yung kuko. So, dapat regular din tayong nagpapa-nail care. And kung walang budget for manicure, pedicure, pwede naman tayong mag-self na lang, diba? Ako nga nung nasa Philippines, kapag walang budget,
Ako na lang naglilinis sa kamay ko tsaka sa paa ko. Tapos, kapag sweldo, so nagpapamanicure, pedicure, nagpupunta ng salon. Since may budget ako, so I pamper myself. Deserve ko naman. So once in a while, kung may budget kayo, edi magpa-nail salon kayo. Pag wala, edi wala. Anyway, nandito na naman ako sa Avenue. Oh, annyeonghaseyo. The first thing that she has to do is to remove yung art. And then, cut na yung toenails sa preferred length ko and shape na gusto ko. Pero usually, pa-square yung shape na ginagawa niya sa akin kasi hindi bagay sa akin yung pointed and yung parang pa-oval shape. Ganun. Yun lang, i-share ko lang. After ma-nail file, yung tatanggalin niya yung mga dry skin. Ang napansin ko lang dito sa Korea, hindi nila kinukot-kot yung ingrown. Dry skin lang talaga yung tinatanggal nila sa pedicure ha. Kasi sa atin, 'di ba? As in kinukot-kot hanggang sa kailalim-ilaliman, hanggang sa magdugo na. Pero dito hindi ko siya na-experience yung mega kot-kot sila no. Hindi daw kasi tama 'yun and hindi healthy. 'Yun lang. Naglalagay na ng base coat after magtanggal yung dry skin. Yung base coat kasi, it protects yung nails natin. So, laging may ganon. Hindi direct yung gel nail na ina-apply kagad. Nag-apply na ng pinaka-gel. Dry na. Using the LED. Very simple lang yung style na pinili ko. Para hindi ganun kamahal and hindi na din ako masyado magtagal dito kasi magluluto pa ako ng dinner namin. I'll show you the final outcome ng pedicure ko. Diyan lang kayo. So, this is the final outcome. Simple lang. Tapos na ako dito sa nail salon. Uuwi na ako kasi magluluto na ako ng dinner namin. See you at home, Tunetizens! I have to prepare yung ingredients for adobong pusit. Okay, may announcement. Let's consider each other's daw dito sa apartment. So, kung may iwasang mag-ingay sa gabi, magtakbuhan ang mga bata, magyosi sa loob ng bahay, iwasan daw. Siyempre, diba sa atin sa Philippines, pag nagluluto tayo ng Philippine food, hindi nawawala ang paggigisa ng bawang, sibuyas, kamatis, and kung ano-ano pa. Kaya ano ulam nyo? Mahirap din kaya mag-isip ng uulamin, no? Lalo na kapag picky eater ang ating mga anak. Mainit na yung pan, pwede na ako maglagay ng cooking oil. Since adobong pusit ang aking lulutuin, meron akong toyo and suka. Mag-isa na tayo ng sibuyas. Then, add na natin ang garlic. Then, we can add the tomatoes na. Then, add na natin ang pusit. Pwede na tayo maglagay ng tubig. Kumukulo na, set aside ko yung squid. Titimplahan ko muna. Hindi pwedeng ma-overcook ang squid kasi kukunat. Let's add bay leaves. Konti na lang yung bay leaves ko. Wala na, hindi na kasya pang adobo or ano. Then, soy sauce. Konti lang. Salt and pepper. Then, a bit of sugar. I don't have light brown sugar. Yung white sugar na lang. Let it boil.
Then, we can add the suka na. Dato puti. Konti lang. Okay, kumukulo na. Pwede na nating ibalik ang pusit. Then, para medyo maanghang, lalagyan ko ng green chili peppers. Uy, ang bango. Titikman ko lang. Sarap. Uy, ang sarap. Kahit simple yung luto, malasa. Nice. Okay, done ang adobong pusit. This time, we're going to cook the dalimundo. Wala nang rest. Diretso na kagad. Feeling ko masarap ang kain ng mga bata kasi gutom na sila. So, okay din pala na ginugutom ng mga... na ginugutom natin yung mga anak natin. Para kahit anong ihain, kakainin. May napanood akong recipe, gagayahin ko lang. Etong eggs na to, galing to sa farm. Pansin nyo yung egg yolk? Dilaw na dilaw, no? Bakit madami kaming maglagay ng sibuyas at bawang dito sa Korea? Nakasanayan na namin and mostly na mga Koreans naniniwala na madaming health benefits ang garlic and onions. Which is true naman. Dapat daw brownish yung egg. Okay, and then we can add the garlic na. Unahin ko na yung garlic this time. Someone asked me, anong itsura ng kusina ko kapag nagluluto ako? Yan, very raw. Ganyan yung itsura. Yan yung mga hugasin. So, hindi palagi neat ang kitchen ko kapag nagluluto ako. May mess din. Then, let's add the onions. Rare talaga kaming mag-ulam ng delata. Parang first time ko sa vlog na magluluto ng delata. Hugasan ko na yung mga ginamit ko. Mukhang masarap. Lagay na natin yung chili peppers. Konting dry pa. Okay, konti na lang and then we're ready to eat. Check natin yung magiging reaction ng mga kids sa dinner namin for tonight. Pahiran ko lang ng butter. Ipapainit ko sa sizzling plate. Sayang wala pa si Alex. Nice. Very Filipino style ang aming dinner ngayon. So this is our dinner. Adobong pusit, plain rice, and the sizzling beef tapa. 왜? 게임? 게임 때문에? 그럼 왜? 먹고 얘기할래? Why are you crying? Nagustuhan niyo yung corned beef. Season. Yung pusit na lang daw kakainin niya. Nato. So, nagustuhan ni Ina yung corned beef. At least kinain nila yung ulam. Kahit Filipino food. Tinamad akong i-cut yung legs ng squid. Ang haba tuloy. Nagmamadali na ako eh. Masarap yung luto ko. Try nyo. Kahit simple lang talaga yung recipe. Pag masarap yung pagkakaluto, magana ang pagkain. Seryoso nga. Masarap nga. Hindi masarap. Why did you cry? 맛있으니까. Arasa. Nagustuhan ng mga kids ang aking nilutong Filipino food for our dinner. Si Ina ang bet ay ang sizzling corned beef. Si Ijun yung adobong pusit. Alright, anyway, this is my video for today. Thank you so much for watching and for always supporting Pinay Mom in South Korea. So if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. 네, 뭐, 그래요.
Stay safe, everyone. Bye! Bye. Alex is home. It's been a while. You say hi na pa. 안녕. 잘 먹겠습니다. Try na. 고마워요. Ako din kakain. At least, nakain ni Alex ang luto ko tonight. Masarap naman. Bye!